itatanong natin sa... Alright, Ma'am Zat, nandito din tayo sa DZMM. Merong isang attorney, nakalimutan ko ng pangalan, pero Senate must not shield De La Rosa from accountability. Expert, according to expert. Isang lawyer to. Ano po, na itatanong natin sa ating bisita ngayon, nasa Zoom na si Attorney Domingo Igon Cayosa, isang eksperto Attorney Igon Cayosa, dating sa constitutional law Okay. at dating presidente po ng Integrated Bar of the Philippines. Attorney Igon, magandang umaga po sa inyo. Attorney Igon. Good morning, Alvin. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Sa inyong palagay, Attorney, gaano katagal pwedeng protektahan ng Senado ang kanilang kabarong si Senator Bato laban sa warrant of arrest na inisyu sa kanya ng ICC? Well, temporary lang yan para siguro maiwasan ang gulo, pero sa totoo lang sa batas, wala silang poder at karapatan na i-shield si Senator Bato from Walang karapatan. arrest sapagkat yung warrant of arrest, ang sinasaklaw ho nito, crimes against humanity. At ang penalty sa crimes against humanity, more than 6 years. Kaya hindi ho mag-a-apply yung temporary immunity from arrest while Congress is in session. Bakit po ang dating sa akin, ewan ko kung ang dating sa inyo ay ganun din, parang ang dating sa akin ng sinasabi ng Senado, yung bagong liderato ay, hindi pwede na ang warrant ay galing sa isang international court. Kung domestic court yan, kung local court yan, wala tayong problema. Kasi nangyari na yan kina dating Senador Trillanes at De Lima, na sumuko naman after a few hours or after a few days. Ano po? May diferensya po ba ang warrant na inisyu ng isang international court sa warrant naman na inisyu ng isang local court? Well, wala ho naman in this particular case sapagkat meron tayong sariling local law, yung law against crime against humanity, na kung saan kinikilala ng ating batas yung kapangyarihan ng International Tribunal na mag-issue ng warrant of arrest. At kung merong ang warrant of arrest for crimes against humanity, merong obligasyon o kaya option ng ating gobyerno na isurrender yung subject ng warrant of arrest na yan. Yun nga ho yung nangyayari dito. So hindi lamang ho ito international treaty, kundi nasa local law natin ito. Yung resolusyon ng Kongreso, ng Senado, yung opinion ng liderato nito o sino man sa kanila, hindi ho naman pwedeng palitan yung provision ng batas. Oo, so ibig sabihin, hindi dapat issue yun, Attorney Igon. Kasi yung iba yun ang ini-issue na sabi nila kung domestic court lang yan, wala tayong problema kasi batas na, korte natin eh. Pero hindi naman natin korte yan, korte ng ibang bansa yan. Bakit natin pagbibigyan? Kasi nasa batas natin yan. Yung Section 17 ng RA 9851, batas ho ng Pilipinas yan, malinaw. At ang gumawa dyan, Kongreso din. Siguro nga yung ibang senador ngayon, nasa Kongreso na nung ginawa ang batas na ito, 2009 ata ito eh. So, yung mga veterano mababatas, sila mismo gumawa nito. At kinikilala nga yung jurisdiction ay yung kapangyarihan ng International Court Tribunal, ang tawag dun sa batas na yan, na mag-issue ng warrant of arrest. At kung sakasakaling meron ng warrant of arrest in a pending case before an International Tribunal, ang linaw naman na option ng gobyerno na isurrender yung subject ng warrant of arrest. So hindi na kailangan kumuha ng imprimatur o ng approval ng isang local judge. Hindi kailangan yon. The current warrant of the ICC stands. Opo, wala ho dun sa taas. Kung basahin natin yung kabuuan nito at yung Section 17, wala akong sinasabi dun na kinakailangan punta ka ulit sa local court. Opo. Kasi yun ang pinapalitaw ng iba na kailangan merong local judge na mag-authenticate o magsasabi na hindi pwede yan, i-implement natin. Hindi po ganun. Opo, iba ho kasi yung extradition. Itong sitwasyon ni Senator Bato, hindi ho ito extradition. It is under the provisions of an international treaty. At kahit kumalas ng Republika ng Pilipinas yan noong panahon ng dating Pangulong Duterte, ay meron tayong, in the treaty itself, meron tayong residual obligation to cooperate with the ICC for cases na nasimulan na bago tayo kumalas. Yun nga ho yung sitwasyon ngayon. Pangalawa, yung local law natin ay sinasabing
pwedeng isurrender. Opo. So yung ibahin ho natin ito para hindi malito ang taong bayan, iba ho ito sa extradition. Opo, Grabe opo. takbo ni Bato. So ngayon, isinailalim po siya sa tinatawag nila protective custody. Ano ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin, protektado siya ng Senado at hanggang kailan iiral yung protective custody niyon, Attorney Igon? Well, yan ho yung resolution nila, di ba? But that's only a sense of the Senate, yung sentimiento nila. Pero yung protective custody, it cannot become a shield from accountability. So siguro yan, pagbibigyan lang temporarily para lang maiwasan ang gulo. But eventually, kung talagang seryoso ang ating gobyerno, executive branch, obligasyon nila at tungkulin nilang ipatupad yung warrant of arrest. At dahil nga ito, hindi beyond dun sa threshold na 6 years or below na penalty, pwede nilang execute ito sa ayaw at gusto ng mga senador. See? Sa ayaw at sa gusto ng mga senador dahil more than 6 years ang kaso ni Bato, crimes against humanity tulad ni Digong, wala silang karapatan. Diyos ko, Lord. Matter of fact, kung ipagpatuloy ng mga senador to frustrate, impede, or hinder yung service of the warrant of arrest, maaari ho silang makasuhan under PD 1829, yung obstruction of justice. Yun. At ang penalty nito, maliban ho dun sa pagkakulong, your perpetual disqualification from public office. I don't think the senators would also want to do that. So ito, very temporary lang kasi that's the whole essence of rule of law. Hindi naman pwedeng dalawang klase ang batas. Ordinaryong tao, pwede kang arestuhin, pag senador, hindi na. Yun lang. Dapat sa ilalim lahat ng batas at hindi ho naman pwedeng amyendahan ng anumang opinyon, resolusyon o diskurso ng sinumang senador o ng Senado as a whole yung nakasaad na malinaw na provision ng mga batas at ng ating konstitusyon. And when you say the executive, Attorney Igon, ang dapat na magre-represent ng executive doon sa usaping ito ay sino? DOJ o DILG? Well, it can be any law enforcement agency. Nandyan ang NBI, nandyan yung PNP. As a matter of fact, siguro cooler heads prevail lang. Pinagbigyan lang ito, temporary lang ito. So sana hindi ma-confuse ang ating taong bayan. Kasi ang sama ho tignan, yung bang may warrant of arrest pero hindi papatupad dahil senador yung tao. Kailangan may malinaw na batayan sa batas. At yung resolusyon ng Senado, hindi ho yun batas. At mas importante ho dito, yung accountability. Ginagalang natin ang tradisyon ng Senado, but even tradition, yung sinasabi ng tradisyon, hindi naman consistent yan eh. There have been cases na may warrant of arrest, talagang na-arresto yung senador. So hindi rin ho tama yung selective citation nila ng mga long-standing tradition na yan. Pangalawa, tradition, like a resolution, does not make law. Tama. Pati yung contempt, nagulat din ako kahapon, may salitang contempt na inilabas laban dun sa mga NBI agents. Sabi ko, parang wala namang hearing. Di ba usually, naririnig natin yung contempt pag may hearing, hindi ho ba? Yung Senado ba may poder na ganun, na ipakontempt yung mga NBI agents? Well, yung contempt ho naman, meron silang poder. Kagaya ng Kamara at marami pang ibang bodies or agencies of government, mga korte. Pero hindi ho naman yan automatic na pag gusto mo yun na yun. Dapat may due process din at may factual and legal basis. Ngayon, yung mga NBI agents nagpatupad ng warrant of arrest, ginagawa lang ho nila ang kanilang trabaho under law. So hindi ho naman sila pwedeng parusahan dahil ginagawa nila ang trabaho at dahil senador yung subject ng warrant of arrest. That's a no-no in the rule of law. Diba? No one is above the law. Naintindihan natin na medyo nagulo ang kanilang sesyon, nagkaroon ng commotion, nagkaroon ng habulan. Siyempre, kung ang isang inaaresto mo tatakbo o kaya magtatago, di hahabulin mo at hahanapin mo. Ganun lang ho kasimple yun. So, incidental lang ho yung konting kaguluhan, konting drama, pero hindi ho naman yan ang pakay ng mga NBI agents. Yung mga drama-drama na tumatakbo, nakala mo hinahabol ni kamatayan, napapasubsub pa sa hagdan, Diyos ko Lord, kasalanan to. Pinalabas na nag-wrestling daw sila. Siya lang naman yung nakipag-wrestling sa hagdanan.
Kaya kung matitignan ho natin, nasabi nila yan, pero release na rin ho naman yung mga Ibig sabihin, kung nakipag-wrestling, dapat nadampot na siya. Kasi hawak na eh. Hindi nga nahawakan si Bato. Ang humawak sa kanya, hagdan. NBI agents. Maganda pag-isipan nila mabuti, tignan ang facts. Meron naman palang warrant of arrest. So ngayon na lumilinaw na, madidissipate na rin at madidissolve na rin yung contempt issue na yan. Pihi tayo sa impeachment, Attorney Egon. I have 3 minutes left. Ano po? Sabi ni former Supreme Court Justice Antonio Carpio, pwedeng magkaroon ng constitutional crisis pag may isang senador na mag-move dyan na I move to dismiss the impeachment complaint after nila mag-convene as an impeachment court. Pwede bang gawin yun? Wala nang trial, i-dismiss na yan kasi majority tayo dito, 13 tayo eh. Di panalo ka agad ang motion. Pwede ba i-dismiss? Pag nang ginawa nila naman, ginawa nilang dismiss. Hindi ho charge. pwede yan Hindi under pwede, the hindi provisions of the 1987 Constitution. Ang nakalagay ho doon, shall conduct the hearing forthwith. So yung shall, ang linaw ng ibig sabihin yan. Oh, yung shall, napakalinaw. Shall, kailangan nila mag-proceed. Hindi shall dismiss. Shall proceed. That's not optional. So hindi pwedeng hindi magko-convene ang Senado, hindi rin ho pwedeng i-dismiss kaagad. Kailangan dinggin. Ang dinggin, bigyan ng pagkakataon ang magkabilang panig na maghain ng ebidensya at argumento saka ka magdidesisyon. Wala akong dismiss kaagad. That's purely politicking or political posturing. And I hope they don't do that. That's a great disservice to our country. Opo, pero kung ginawa nila yon, ang issue mapupunta naman ulit sa Supreme Court. Ano po kasi I'm pretty sure someone is going to question it. Pero after na po mag-convene as an impeachment court. So ang position ninyo ay dahil may sinabing hearing shall hear, hindi pa pwedeng dismiss bago yung hearing. Hearing muna bago yung motion to dismiss i-entertain. Opo, yun ang essence ng Constitution. So hindi ho pwedeng paglaruan yan. Of course, merong mga kaibang kaisipan, but many, if not practically all, students of law and those who know the Constitution and jurisprudence, malinaw ko yung ibig sabihin ng Constitution. I hope they don't run around the letter, spirit, and intent of the Constitution. Opo. And eventually, the issue is going to be settled by the Supreme Court. Kasi yun naman yung ating pinaka-referee, Attorney Egon, di ba? Magdadrag na naman ulit. Hahaba na naman ulit ang proseso. Tama ho, malamang ganyan ang mangyayari. But we hope, ang mas importante dyan, Alvin, gaya ng ginagawa nyo, tinatalakay natin, the whole public, because yung impeachment hindi lang ho usapin ng mga senador at mga kongresista yan eh. Kaya nga tinatawag na political process because the people of the republic, the citizens of the republic have a right to know and a right to participate. Kaya nga publicize yan eh, open, nakikita ng lahat. So yung mga feedback ninyo ng mga legal experts ng ating mga kababayan, yung pulso ng bayan na 9 out of 10 Filipinos would want to see the truth in an orderly impeachment hearing, dapat ho yun ang pakinggan ng mga senador at yung Constitution na mismo. The senators, the Senate, and the senators are not above the Constitution. Mabuhay po kayo. Maraming salamat sa insights, Attorney Domingo Egon Cayosa. Sir, thank you po. Maraming salamat. Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga kay Attorney Domingo Egon Cayosa, isang constitutional law expert at dating Pangulo po ng Integrated Bar of the Philippines. So i-check na natin kung available si former Senator Antonio Trillanes. Okay, tapos na tayo kay Trillanes. No? Actually, inuna ko talaga si Trillanes bago ipatok si Attorney Egon. So maraming salamat no, sa pagkla-clarify na yung ginagawa ng mga senador, ma'am, hindi yun ayon sa batas. Sa resolution lang nila, pero ang problema, no, mukhang magkakaroon sila ng problema dito kasi nga malinaw Sir Leonardo na below 6 years lang ang pwede nilang kupkupin. Ngayon, nagkukup sila ng more than 6 years na kaso ng crimes against humanity. Kaya Diyos ko Lord, bukas na pala malalaman natin kung siya na ang bagong DILG. Hindi ngayon. Kahapon yun, Sir Tony, sinabi. So, ibig sabihin ngayon. Kaya sinabi kay Trillanes, totoo ba, Senator Trillanes, na ikaw na magiging bagong
bagong DIL secretary. Tapos si Benhur Abalos magiging executive secretary. Tapos na yung 1 year kan, 'di ba? 1 year bar. Ay, one year ano yun, break, parang anong tawag doon? Yung nag-file sila nung tumakbo sila birang kandidato di pang true. My president and country, nandito ang ganyan gawa ng Senate, sabi ni Ardayan. Shout out Dibang, shout out Ardayan, Jenny Ramos, shout out Sir Leonardo. Sa mga nandito, shout out Roger Romero, Ardayan, Allen Valencia, Makwan, Sara Maldita, at saka sa lahat, Yuki Sawaki, yan, si Cool Mix. Shout out sa inyo. Alright. Grabe. Oh, next subtopic tayo, Diyos ko Lord Rudy. Mabibisita na may mga garapan. So talagang grabe yung tension talaga kahapon, no. Nakita natin kung paano tumakbo. Roadrunner pala itong si Kwan. Roadrunner pala itong si Bato de la Rosa, no. Kayang-kaya takbuhan, no. Yung mga NBI, no. At nagpapasalamat siya sa Holy Spirit at sa Panginoon, Mamsat, na niligtas siya. Ngayon, nagmamakawan na siya ngayon kay PBBM. Sabi niya, PBBM, alam ko naman, wala ka namang sama ng loob sa akin. Hindi ka naman galit sa akin personally. Baka naman, no? Protektahan mo naman ako bilang Pilipino. Diyos ko, Lord. Anong maestro? Wala naman sinabi si Bato nung ganyan. Meron, pakita ko sa inyo ulit, ha. Utragis si Bato, nagpapakawan. Samantalang sinisisi niya si BBM kahapon. Diyos ko, Lord Rudy. Di ba sinisisi niya si BBM? We have a sitting president. Hinaharangan ako. Butragis, kasalanan pa ni BBM. Kaya di po patok si Bato, kasalanan pa na ni BBM. BBM. May sinasabi si Bato sa iyo kahapon. May sinasabi siya ngayon. Doble kara siya ngayon. Putragis to. Despite anak ng kamote. Ito, pakita ko sa inyo. Anak ka ng kamoting Bato de la Rosa, oo. Ito, sinabi ni Bato. Sabi niya, BBM, wala ka namang personal na galit sa akin. Alam ko yan. Wala kang galit sa akin. Sana naman, BBM. Bilang Pilipino, protektahan mo rin naman ako, BBM. Ano daw? Si Bato? Si Bato nagmamakaawa na kay BBM? Ay, Diyos ko, Lord Rudy. Pagkatapos mong sabihin kay BBM kahapon na, we have a sitting president. Hinaharangan ako pumasok. Putragis, kasalanan ba ni BBM na hindi ka pumapasok? Diyos ko, Lord, takot ka. Kasi alam mo, November pa lang, may kaso ka na. Lumabas na yung warrant of arrest mo. Ngayon, puganti ka na talaga. Diyos ko po, Lord Rudy. Kaya ewan ko pa to sa mga garapatang DDS, no? Tuloy-tuloy pa rin sila sa pagsuporta sa mga ganitong klaseng tao, no? Anak ng kamote, oo. Siya, next topic tayo. Diyos ko, Lord. Again, guys, shout out sa 464 live viewers. Maraming salamat po. Again, huwag kalimutan mag-like and kaya ga. Totoo yan, Ardayan, international fugitive. Sabi nga ni Trillanes, di ba? International criminal. Tragis na senator ba? Senator Trillanes na magiging DILG secretary. Diyos ko, Lord Rudy. Siya, next topic tayo. Diyos ko, Lord. Ayaw ko pa. Shout out sa inyo, Ma'am Sad. Again, huwag kalimutan mag-like. Like naman tayo dyan, Ma'am Sad. No, wala pong bayad dyan. Gawin nyo ng 100 plus yung like natin. Ilan na ba yung like natin, Ardayan? Diyos ko, Lord. Siya, next topic tayo. Anak ng kamote, oo. Here we go.